Security guard ka! Huli na ang mga kasinungalingan ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, anak kayo ng kagwang. Kahit anong gawin ho ninyo, talagang ang sinungaling ay sinungaling. Bistado po dito si Madriaga. Alam niyo po ba kung sino ang nagbisto? Ang mga bubonistang tanganista rin ni Ngagba. Mga hinayupak ang bububong. Nagpalabas di umano ng mga certificate itong mga kaanib ng mga buhaya. Partikular na ho dito ang mga bubonistang tanganista ni Ngiwim. Certificate na di umano'y patunay na PSG. Ang problema, yung pinapakita nila ay patunay po yung certificate, kung ito po ay legit, ay siya ay legit na security guard. Akala ko ba PSG? Security guard pala. Anak ng kamote, iba ko kasi ang certificate ng PSG. Iba ko kasi ang security guard. Anak ng kamote. Nagmayabang pang mga hinayupak na paano daw i-debunk ito ng mga didi shit. Speaking of Holit Bistado, Vince Dizon ng DPWH, bistado rin po ang panluloko sa taong bayan. Anak ka ng kagwang ay kunininam. Vince Dizon, sumunod ka na naman sa utos ng mga impaktong mga buhayang amo mo. Sinabi kasi niya noon na ibaba daw ang presyo ng mga materialis ng DPWH. Gaya ng kanyang ipinangako sa budget hearing. Pero ito, hindi nakaligtas sa BICAM. Aba ng kagwang, nanloko pa ang buwang eh. Talagang nag-isa itong si Vince Dizon sa BICAM. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video, lalo na mga trolls. Saya-saya lang kami kahit binabato ninyo ang mga Duterte ng mga black propaganda, hindi pa rin umuobra yan, mga anak ng kagwang. Oh. Suportahan po natin ang Birada Agila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Agila YouTube channel. Lunes hanggang Biyernes po yan. Subscribe nyo ha. Dumami man yung subscription namin dyan sa Birada Agila. Okay. Unahin po muna natin itong issue patungkol sa kay Vice President Inday Sara. Bago po natin banat-banatan ito si Vince Dizon. Kasi nga ho, may kumakalat ngayon sa social media, pinapakalat ng mga Talyanista. Talyanista kasi, putakin ng Talyano Gold, hanggang ngayon wala pa rin eh. Budol nga eh. Nadi umano, itong si Madriaga, nakamakailan po, nakaraang linggo, ay ginamit na nga ho nilang dinandilawan, pinklawan, bubunisang tanganista, na black propaganda labang kay Vice President Inday Sara at ating pong napag-alaman ay puro po mga kasinungalingan yung kanyang mga affidavit, mga sablay, no, may mga butas. Pero hito ho, kasi pinangandakan po nila na in-appoint daw ni former President Rodrigo Roa Duterte itong si Madriaga na sa PSG para magturo daw ng driving skills. Security and driving skills. Anak ng kagwang. O ito, nadibang na po ng mga DDA at ito naman, ang kukulit talaga ng mga bubonista, naglabas sila ng naglabas sila ho ng anak ng kamuting certificate na patunay di umano na siya ay legit na Presidential Security Group member. Okay. Pakinggan po muna natin itong balitang ito. Putangin na yung mga bobonista, hirap na. Ito. Pakinggan muna natin itong kay Inday Sara, yung patungkol sa mga, yung
kaso, no? Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang kasong plunder at graft na isinampa sa kanya sa Ombudsman. Pinangunahan ng iba't ibang grupo ang pagsasampa ng kaso noong Biyernes na nag-ugat daw sa pagwawaldas ng mahigit 615 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Pero buwelta ni VP Sara, fishing expedition lang ang ginagawa laban sa kanya. Gawa-gawa lang daw ang naturang mga akusasyon para siraan siya. Giit ng bise, paraan lang daw ito para pagtakpan ng issue ng katiwalian sa gobyerno. Exactly. Dumistansya naman ang palasyo sa mga bagong reklamo laban sa bise. Pero iginiit din nila na dapat itong imbestigahan kung may sapat na mga ebidensya. Alam mo, Auntie Claire, laban lang, Auntie Claire. Siguro, sa tansya ko, sahod siguro ni Claire Castro na nga 1 milyon, isang buwan. Dubli kayod siya para mapabagsak ang mga Duterte. Pero, anak ng kagwang, hindi na umubra, Auntie Claire, no? Nanguyot na ba? Okay. Sa totoo lang, alam naman natin yan lahat, noon pa diversionary tactics, phasing expedition. Kasi nga, hindi sila umubra doon sa impeachment, no? Ngayong taon, na atat po sila mapatalsik si Inday Sara. Ang resulta, bulilyaso sa Supreme Court. Magkabulilyaso sa Supreme Court, dito na nagumpisa na ang dilubyo ng mga hinayupak, no? Nabulabon na sila, yung mga pinangakong mga proyekto, busal, ni Tambaluslos, hindi na nangyari kasi yung paksyon ng Marcos at saka Romualdez sa Kongreso, nagbanatan na sila. Itong paksyon ni Marcos, si Toby Chanco, no? Nagbanatan na ho sila at hindi na ho nagkaintindihan. So dandahan na rin, nabibisto ang kanilang panarantado sa taong bayan. Kaya nung nagiging palpak po ang kanilang demolition job against Duterte, ito na. Gumawa sila ng panibagong issue, lalo na po yung gumulantang talaga parang nabulaga. Nabulaga ang mga kaalyado ni Bungit, pati yung Malacanang, parang sumabog sa mukha nila yung issue sa flood control. Kaya ang mga yan, nag-iisip talaga kung paano po si Inday Sara mapabagsak. At bigla na nga hong lumabas itong si Madriaga, no? Sa kaso ng plunder, itong mga kasama Cielo Magno, Animal, bobo rin palang hinayupap. Na pag tinignan po natin yung script nila ng mga kaliwa at mga talyanista, pare talaga, bistado, no? Nabibisto, nahuhuli sila sa sariling mga bibig nila. 'Di ba ang sabi sa affidavit ni Madriaga? Si Vice President Inday Sara, no, na nakipagkita sa akin daw. No? Pero nung yung issue na ganun, malaman-laman natin, galing sa abogado ni Madriaga, si Palad, na sila Ila de Lima rin pala, Trillanes, siya ang pumunta doon sa detention center ni Madriaga. At hindi nahiya, binalita talaga nila nasa tao na lang kung paano po i-interpret ang script ng mga dilawan, lalo na si De Lima. Pero ano rin ako kumbaga, hindi lahat ng dilawan pumapabor sa ginagawa ni Leila De Lima. Kasi maliwanag po kasi ito, pamumulitika lamang. Pakinggan muna natin ang balitang ito dahil ang yabang ni De Lima, marami daw siya ebidensya labang kay Vice President Inday Sara Mantakin mo, si De Lima pala ang kumanlong dito kay Madriaga. Dahil si De Lima ang nilapitan, di silang gumawa ng script. Magulat ka, yung ginagawa ni De Lima sa detention center noon, ginawa rin ni Madriaga. Ang galing niya mag-script, no? Ito, pakinggan natin, no? May hawak daw na mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Tama yung balita mo, di umano'y bagman. Kasi hindi naman talaga totoo.
Okay lang, respeto, okay yun. O, sana ganito ha. Kasi sa ibang channel, sa ibang reporter, dito rin sa News 5 at saka Bilyonaryo, para bang tinutukoy na ho nila na bagman talaga ni Inday Sara yan, anak ng kagwang. Wala namang ibabag na pera, di umano'y. Okay, tama ho yun. At ito, pakinggan natin yung palitang ito. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. Ayon kay De Lima, Okay, stop natin yon. So, ito yung maliwanag. Si De Lima pala ang kausap talaga ni Madriaga. So, ngayon, nasa pangangalaga ni De Lima itong si Madriaga at ni Trillanes. So, hindi si Inday Sara. Ang tanga natin, no? Kayo pa yung gumagawa ng ganyang pambibisita sa mga kriminal. Sus ko, Ginoo De Lima. Anak ka ng kagwang ka, oh. sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula Tingnan mo, nagsusulatan sila ni Madriaga. Meron daw. Tangina nun. Pag sinasabi mong daw, ikaw, abugaga ka pa eh. Nagiging Department of Justice Secretary ka ba? Ang gaga talaga. Oh. Daw, so wala. Kasi napaka-imposible man si Vice President Inday Sara, Tatay Digong, tatawag sa mga kriminal. Tangina naman na mga isrip, hindi ka panipaniwala. At bakit ka pumunta dyan, De Lima? Ito yung malinaw, ito dapat yung questionin natin. Bakit ka, De Lima, pumunta dyan sa kulungan ni Madriaga? Ano yung purpose mo dyan? Hindi ba ipinagbabawal na yung isang kongresista ay pupunta sa isang preso na wala namang ugnayan? Ang reason mo siguro itong pagpapadala ng love letter sa'yo. Anak ng kamuti, ganun pala tayo katanga. Bakit pinapayagan natin yung mga politiko na kausapin itong mga kriminal na ito? Ano ho ang hangarin ho ninyo? Siyempre wala nang iba, kundi sirain ang mga Duterte. Madriaga talaga. Intindi mula kay Madriaga. May petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga sa kanyang mga kaso. Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ginigipit lang daw niya. Tama yung una mong word. Binago mo siya. Tangina, ginigipit lang niya. Ikaw pala yung nanggigipit. Si Madriaga pala ang nanggigipit. Puta, huli ka sarili mong bibig, Laila Di Saba. Kayo yung nanggigipit sa mga Duterte. Di ba sinabi nga ho na tinatakot daw, no? Nagbabanta daw itong hinayupak na ito sa mga Duterte. Sino ba yung hayop na yan? Ang sinasabi niya sa kanyang
letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga sa kulungan kasunod ng kanyang naging salaysay. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga aligasyon laban kay VP Sara. Posibleng ginagamit lang daw si Madriaga ng mga gustong siraan ng bise. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ni VP Sara si Madriaga. Nagbabalita mula Tingnan sa mo. frontline. Paano hong nangyari na si Madriaga isisecure sa kulungan daw? Kasi nanganganib ang buhay. Anak ng kagwang. Bakit kontrolado ba ni Vice President Inday Sara ang BJMP? Kayo labas-pasok kayo dyan eh. Saan manganganib si Madriaga? Sa inyo lang din. Ang BJMP, hawak po yan ng Marcos admin, hawak po yan ni Junvic. Tapos, sasabi ninyo, isisecure si Madriaga, anak kayo ng kamote. Isisecure yung Kawatan. Sa ibang bansa, hukumbitay na yan, mga anak kayo ng kagwang. Wala na ho kayong magagawa kasi. Ang pagkapangulo ni Vice President Inday Sara, tuloy-tuloy na yan. Wala na dilima, babalik ka rin sa kulungan. At kakanta tayo, babalik, babalik ka rin. Pag naging presidente si Inday Sara talaga, laglag talaga kayong lahat. Itong ginagawa ninyo, panggagawa-gawa ng kwento, ginamit ninyo itong si Madriaga, Madriaga nagpagamit naman, kapalit ang, alam na dis, kalayaan. Putang ina. Tandaan ninyo, pag si Inday Sara maging presidente, wala pong ariglo. Okay. So bago natin usapan yung mga palpak no ng mga pasabog di umano ng mga bubunistang tanganista. Ako naniniwala ako na itong ginagawa ni De Lima, hindi lahat ng mga dilawan ay pumapabor. Alam mo kasi yung Liberal Party ngayon, ano na rin yan, sabog sila ngayon ba? Hindi sila united, basag na basag sila ngayon. Siyempre yung iba, nangungumpas din dahil presidential election na, at alam nila na walang makakatalo kay Vice President Inday Sara. Ako'y natutuwa naman sa isang Liberal Party, no? May isang Liberal Party rin po. Naku, nang pagtiningnan mo para sa akin, parang kinakampihan si Vice President Inday Sara Duterte. Para sa kanyang testimonya, statement. Ito sa Edgar Eracy, na masaya tayo dahil nakakatuwa yung kanyang mga statement, same din sa mga komentaryo ng mga political vloggers, mga kakampi ng mga Duterte, na ito ay pamumulitika lamang. Pakinggan natin si Kong Edgar Eracy. At tingin ko gusto pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita na naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak, sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Stop muna ako dun.
Alam mo, tama dito si Kong Edgar Eracy. Talagang nagsimulang nababoy ang pondo ng bayan ng sobrang garapala na ba nung panahon ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Quadcom, Tricom, lalo na yung kay CHOA committee, yun ang ginawang ground ng fishing expedition laban kay Inday Sara para sa impeachment na gamit nila yon. Lahat ng mga yon, ng mga kongresista, pakalalaking mga pondo. Questionable na mga pondo na yung iba nga nagkaroon ng budget sa flood control na hindi naman hinihingi ng naturang distrito. So dito na nagkalabo-labo kasi bakit? Inutos na yan na i-insert. Magkaroon ka ng insertion Saldico, kumanta ka na si Saldico. So paano mo i-distribute? Doon sa mga pumipirma, doon sa mga nakinig kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, itong pera na ipinangako nila. Kaya sinapchap nila yung mga pondo. Chap-chap nila, puro questionable, bogus projects, mga ghost projects, flood control. Ang daming kababalaghan ng mga insertion. Ngayon, ang nagsasaper ang taong bayan. Kasi ang purpose kasi, demolish, pabagsakin. Yan ang term na ginamit ni Edgar Eracy. Pabagsakin si Vice President Inday Sara. Magkaproblema sila. Damay tayo. Nagkaproblema din tayo. Sila nagkaproblema din. Puta, ang pera ng bayan nawawaldas. Bagsak ekonomiya. Sila rin mamumroblema. Nagalit ang taong bayan sa kanila. Yung tunay na pagkabuayaw nila, nabibisto. Yun ang nagiging resulta. So, double time pa rin po talaga itong mga kakampi ni Bongbong Marcos sa pag-iisip, sa pagmaniobra, kung paano talaga maalis si Inday Sara. Kasi until now, hindi pa rin nila mapuro-puruhan si Inday Sara. At lalong naniniwala pa rin ang taong bayan. Kaya litong-lito na sila ngayon. Maniwala kayo. Kaya itong mga Madriaga, kung ano-ano, sino-sino na lang. Sa susunod, si Dr. Jose Rizal, ibibintang kay Inday Sara, pati pagkamatay ni Andres Bonifacio. Yan tayo. Kala, nahirap na sila eh. Tuloy, Kong Edgar. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang tinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at na nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for that 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang. Nakita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaki yung pondo na nagamit. Kaya, ang masama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay, alright. So, stop muna tayo dun. Alam mo, talagang nakuha dito ni Kong Eracy ang totoong plano at nangyayari sa atin dito sa pondo. Isipin mo, sa pagiging obsessed nila kay Vice President Inday Sara,
yung kaba ng bayan nililimas at ang mga Pilipino nadidisgrasya ngayon sa kanilang pagiging obsis. Alam mo, magkaiba sila ni ni De Lima at saka ni Kong Erese. Ito, House Minority Leader ito, senior minority leader. Sabi ni De Lima, minority din daw siya, di ba? Pero kumakampi sila sa mga Marcoses ngayon. Ito si Erese, talagang dilawan ho ito. Pero pag tinignan mo ang kanyang statement, pumapabor kay Vice President Inday Sara. So dito sila magkaproblema ni De Lima at ni Erese. So pag susumahin mo, ano ba talaga ang plano ng mga dilawan, no? Ito lang yung nakikita ko dito Kasi si Edgar Erese, dilawan yan, di ba? Liberal Party ba yan si Edgar Erese? Kung hindi ako pagkakamali. Liberal pa ba ngayon? Ano ho ang magiging plano, bakit magkaiba ho ng direksyon itong dalawa? So hati rin ang Liberal Party, so hindi buo. So may breakaway rin sila. Meron din silang kanya-kanyang diskarte. Saan na mapupunta itong mga ipinaglalaban ni Leila de Lima kung hindi po ito suportado ni Edgar Erese? Tingnan lang So, isi-search po natin si Kong Edgar Erese kung ano ang... ayan, Liberal Party pa rin po si Edgar Erese. So, Liberal Party pa rin po pala. Akala ko kasi lumipat na siya doon sa kampo ni Yormisio kasi karang election parang dumidikit sa kaisko Pero ito, Liberal Party pa rin ang kanyang partido. Tuloy natin. Ito bang opinion ho ninyo bilang senior minority leader, deputy leader sa Kamara? Is this being shared or shared by other minority members o mag-isa lang ho kayo sa opinion na ito? Naulitin ko, ang opinion ho ninyo kaya naging massive ang katiwalaan sa gobyerno dahil in-incentivize ang pagpapabagsak sa pangalawang Pangulo. May consensus ho ba ang minority bloc sa ganitong opinion? O ito'y sariling opinion lang po ninyo, Mr. Congressman? Inulit pa Sarili ulit. ko lang po sapagkat alam nyo, iba-iba ang meron po kaming Makabayan Bloc na iba far left, meron kaming Akbayan, iba-iba talaga yung advocacies ng mga members of the minority. Meron lang kami mga ilang pinagkakaisahan. Alright, babalikan natin si Congressman... Hindi ko po sinasabi na walang pagkakasala si Vice President Sara. Kaya lang po, sa halip na ito ay tubisi ng barangal, yung nangyari po ay talaga namang ginamit yung kapangyarihan at salapi ng bayan para siya tubisi. Tama ka dyan, Kong Erese. Talaga naman na ang laki ng puntos yun Sinasabi ni Kong Erese na ito, kaya tayo bumagsak, kaya sobrang daming korupsyon. Bakit? Dahil po gusto nilang pabagsakin si Vice President Inday Sara. Puta nga, sabi ko nga sa inyo, bilyon-bilyon Baka nga trilyon ang gastos nila na para lang pabagsakin si Vice President Inday Sara, mga Duterte. Sobra pa sa trilyon. Tapos yung pera na yan, ay pera ng taong bayan. Yung gastos lang nila kay Tatay Digong bayad nila sa International Criminal Court. Pagbigay ng eroplano, paghatid doon, papunta sa dahig, putang ina, Wala na. Mga bayad sa mga prosecutor, bayad sa mga kaliwang grupo, wala na. Baka trilyon na nga. Lampas na siguro, trilyon ang ginastos nila. Bilyon lang noong pinag-usapan natin, pero malaman natin ngayon, ayon kay Kong Erese, ito ang posibleng mga dahilan. Ito rin yung nakikita natin na mga nangyayari sa bansang ito, kaya bumagsak ang ekonomiya dahil sa pagiging obsessed nila sa mga Duterte, nabisi sila sa mga Duterte. Hindi na talaga natutukan ang totoong programa para sa mga mahihirap. Nakatutok sila laban sa mga Duterte, demolition job. Tama yung sinabi ni Kong Erese, panay kayo banat sa mga Duterte, nagbumirang, bumulaga, sumabog sa mga mukha nila Sila pala ang mga buhaya
Hindi lang talaga bastang buhaya, talagang buhayang demonyo pa. Anak ng kagwang. Kaya ngayon ito, lumalabas ngayon itong si Madriaga. Kumbaga, sabi siguro ni De Lima, mahal na Pangulong Bongbong. Gamitin natin si Madriaga. Katrupa ko sa kasinghutan. Kaya ito ngayon, no? Pero bulilyaso eh. O nasabi, in-appoint, no? In-appoint daw ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito, nasan ba yun? Ayan yung may bilog dyan, no? In-appoint di umano ni former President Rodrigo Roa Duterte. Itong si Madriaga. Teka lang. Basahin po natin yung exact na ano dyan, exact na nakalagay, nakabilog. Ito ay post ni General Fillmore, no? Teka lang. Napin natin yung post niya. Kasi alam nyo ho, ang tayo ba, mga Pilipino, minsan, naniniwala agad no sa mga may mga black propaganda. Ang nakalagay po diyan number 8 na na sa affidavit ni kidnapper, kakampi na ngayon ng mga tanganista. Okay na, wala nang kakamping mga matitino, kung hindi mga durugista, mga kidnapper pa. Ayun, hindi mga kurakot, mga sabog. Ayan, yan ang mga kampi nila ngayon, no? Mga walang silbi sa lipunan, mga salot eh. Ang sabi po dyan sa post, yung affidavit number 8, no? Sometimes in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work down for the Presidential Security Group na assigned, no? I was formally assigned. So talagang nagkaroon ng assignment ang buang, no? In Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Tactical driving, anak ka ng kagwang ka. No? Tactical courses. No? Strategic transport courses. Sa bagay, kidnapper kasi sila, di ba? Magaling to. Expert nga sa pagtransport ng makidnap mga Chinese businessman ng Puntarya. Ayan, PSG. Ang tindi na, oh. Pero sinagot po yan ni General Fillmore. Ang sabi po niyan, isang civilian, pero presidente mismo, mag-assign sa kanya sa PSG. Military unit ng PSG. Tapos, naging teacher pa ng tactical driving and strategic transport sa mga graduate ng VIP course ng PSG. Teka lang. May maalala ba kayong subject? Strategic transport? Parang James Bond ang karakter. Ni hindi nakita o nakilala ang mga naging PSG commander. Utang ina, no? Mas kikita ito kung gawing pelikula. Utang ina, wala palang kursong ganon, strategic transport. Pang LTO yan, Pang LTFRB, ngiwim. Asahan mo na to ng LTFRB chairman. Palitan mo na si Marcos Lakinilaw. Lakanilaw na transport si Tatay Digong doon din sa Dahik. Gamit aeroplano. Mas qualified siguro to sa LTFRB, no? LTO, ayan. Putangin na tong mga to, mga hinayopak na to, magaling magkwento, pero yung pagkikwento, puro kagaguhan, puro kasinungalingan. O, tingnan mo ha. Ang yayabang ng mga bubunista ang tanganista, kasi question nga natin, yung pagiging PSG nga niya,
Dinibank na po yan nila ni Lachica, maraming mga general, na hindi ho basta-basta. No? Hindi ho basta-basta na ang presidente mag-appoint, na mismo nga yung matagal na pulis pa yun na security personnel ni Tatay Digong nung mayor pa lamang siya at nung naging presidente, hindi mo nakalusot eh. Hindi pwedeng magiging PSG. No? Kasi ang PSG ay talagang kailangan yan, mga elite member yan ng Armed Forces of the Philippines, kapulisan, mga Scout Ranger. Pero ito, animal, elite forces pa pagiging kidnapper, ang tanga nyo naman. Naniwala kayo dito sa hunghang na to, buang kadilima, mga bubunista. O ito, nagpost ang mga tanganista. Ang sabi ng mga tanganista dyan, ayan o. Ayan o. Ang sabi ng tanganista, teka lang, paano kaya ito i-debunk ng mga didishits? Pati na ang mga video calls ni Ramil kay Inday Sara, video calls. Hoy mga hunghang, madali lang gumawa ng AI ngayon. Gusto niya mag-video call kami ni Bungit eh. Pag-usapan namin yung malita-malitang pera eh. Pag-usapan namin kung saan i-deliver, pati yung pulburon. Pwede po yan. Pero yung certified talaga na ebidensya, malabong-malabo. Kayo nga, kitang-kita kayo na sumisinghot ng pulburon si Bungit, di ba? Siniwalat ni ni Maharlika. Sabi ninyo, anong sabi niyo? AI. Nasaan yung mga video call na sinasabi? Video call, screenshot. Hindi video call yun. Screenshot lang yun. Na kunyari, ilagay mo yung picture doon. Inday Sara, tsaka ikaw, nagbi-video call. Putang ina, ang daming pwedeng magawa sa AI. Kayo naman, tatanga nyo. So ngayon, i-debunk natin yung gusto nila. No? Na sinabi niya, paano i-debunk? So, ang patunay dito na purpose niya dyan na talagang legit na PSD ang hunghang. Pero ang bububo nga ng mga animal, hindi po ito, ang tawag dyan, hindi yan ang tunay na, ng PSG, kumbaga, lisensya. Ang sabi uli dyan ni General Fillmore, teka lang, ito, ayan, hindi yan training certificate ng PSG. At walang ina-accredit na training ang PSG kahit yung VIP course ng PNP PSPG. Utangin na training certificate sa pagiging PSG. Ang tanga nyo namang mga bubunistang tanganista, talyanista. Walang ganyan daw sa Philippine Security Group. Utangin na yan. Presidential Security Group. Walang parang magano ka ng training course, mga VIP training. Marami kasing VIP school, no, training school. Pero yung VIP training school, hindi yan pasado na ikaw ay pwede ka nang magiging PSG. Ang Presidential Security Group, kayong mga PSG, magsalita nga kayo sa animal na to, ay mga elite forces nga. Hindi po elite kidnapper, elite forces. Armed Forces of the Philippines. Hindi po pwede yung civilian dyan. Ang tangan nyo naman. Yung pinakapakita po ninyong certificate na sinasabi security professional, ito ay certificate ng pagiging security guard. Hindi yung pagiging anak ng kagwang Presidential Security Group. Kasi hindi nga pwede civilian sa Presidential Security Group. Ikaw,
Certified security professional. Oo nga, professional. Sabihin na lang natin professional kang security. Anak ka ng kagwang ka. Kailan ba ito? Anong pitsang hinayupak? Oy, 2020 daw. Gago, security guard ka. Hindi ka pwede sa PSG. Pwede ka sa mga mall, ayan. Mga supermarket, subdivision. Pwede ka rin sa palengke. Yung sa mga kondo. VIP ni VIP ni Palaka. Wala rin, di pwede kay Palaka. PSG rin kay Palaka eh. Sa First Family, PSG talaga yan. Security guard hanggang gate. Gate ng Palasyo de Bulburong. Alam nyo na kung saan pwede itong animal. Hindi pwede ito sa Palakanyang. Ito pa, sabi niya, private security. Ang liwanag na sinasabi mong private security ka. Yung uniforme mo pa lang, security guard ka. Boom! Boom! Panis! Boom! Boom! Panis! Panis! Buang ka. Alam bang bubo ninyo, no, mga tanganista? Maglabas lang kayo ng katibayan di umano, sablay pa. Private security guard! Anong nito? Anong ahensya nito? Pinakpan pa lisensya, tinakpan pa yung address. 2000 daw siya, date issue 2007. Expired na nga ng 2000. Anak kami ng kamote. Kailan to expiration? 2007 din eh. Di ba expired 2007 to? Tingnan. Year, hindi pala. Expired po siya ng 20 year, month, day. Month, paano nagiging, ano nagiging month ang December 2020 hanggang 2023, expired na rin siya. Paano nakakuha ng in-bay clearance yan? Kidnapper man yan. Tingnan mo, 2020, I think 2020 ang kasi year daw, month, day. 2020, December. December 7 daw, nakakuha siya ng security license. December 2020. So 2023 ay expired. Paano nakakuha ng license? Pinaghahanap na nga to sa pangingidnap eh. O tayo na, security, animal ka. Oo, security. Pero hindi po siya Presidential Security Group, Protection Agent. Kategory. Sa saan ka nagpoprotekta? Mga drug lord. Utangin na nakakuha pa ng NBI clearance ang gago. Yung NBI clearance na nakakuha, animal Utangin na mid-indirecto, 2007 daw. Nakakuha siya ng clearance. Paano ka nakakuha ng clearance 2007? Di ba convicted ka pa dyan na hukumbitay? Naging consultant pang gago. Kaya ng panluloko sa bayan, sobra-sobra ito. Alam mo itong si Madriaga, yung kasinungalingan niya, ay sobra-sobra. Nakinagat-nagan ng mga ugag. Bakit kinagat? Kasi nga, wala na nga silang ibang paraan pa. Paano masira si Inday Sara? Gamitin natin to dilimaw. Kasi bistado na sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kagaya po itong isa. Ayan, nadidibang na namin mga talyanista ha. Maraming salamat sa inyong ebidensya. Dahil yun ay nagpapatunay na
Talagang piki siya. Sinungaling siya. Malay natin, mid-in-recto ba yung galing? Putang ina, gumawa pa kayo ng ebidensya sa mid-in-recto, hindi pa ninyo ginalingan. Dapat nilagay na ninyo dyan, Presidential Security Group, Member ID, at saka yung appointment ninyo. Saka Tatay Digong, gumawa na sana kayo. Putang ina, binulat-lat ninyo sa pagiging security guard, tanga nyo. Kaya bistado rin po dito mga kaibigan ko, itong kasinungalingan ni Vince Dizon na hindi po pinalampas ng ilang mga senador diyan sa Kamara, sa BICAM, no? Sa BICAM, kasama na po diyan si Senator Pia Cayetano. Pero bago po natin yan ipagpatuloy, ito pakinggan natin ang balita. Sa unang 2 araw ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget, kabilang sa mga lusot ang pondo ng education sector, Project NOAA at Farm to Market Road projects. Ang hindi lumusot ang budget ng DPWH dahil pag-aaralan pa raw ang hiling nitong ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa budget. May unang balita si Bea Pinlac. Ilang oras na urong bago nagsimula ang ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing para talakayin ang panukalang 2026 National Budget. Ang dapat sana'y 2 p.m. na hearing kahapon, mag-aalas 5 na nagsimula. Nagkaroon ng caucus ang majority block ng Senado kasama si Senate President Tito Soto. It's because some of our colleagues in the Senate raised some concerns about some of the items that have been tackled and will be tackled, and we felt the need to convene I wouldn't say emergency, but a meeting to be able to thresh these matters out. Maaga naman dumating ang contingent ng House, pero nagkaroon din sila ng hiwalay na pulong. Lalong naantala ang deliberasyon ng BICAM sa 2026 National Budget kahapon nang magtalo ang mga mambabatas kung pwede bang humarap si DPWH Secretary Vince Dizon, bagay na bihira lamang ginagawa. This is a bicameral conference committee ng Congress and Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. We have the power to invite, and we are saying that let us listen. We will not agree, we may agree, but the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. Giit ng ilang senador, ilang beses nang humarap sa Senado si Dizon at paulit-ulit na itong natanong kung sapat ba ang budget na inilaan ng Senado para sa DPWH. Ang DPWH daw kasi mismo ang nagbawas ng bilyon-bilyong piso sa kanilang panukalang pondo. Pero nung Sabado, humirit sila na maibalik ang nakaltas na budget dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Ang ibig ba sabihin, i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects? Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again. Let it be very clear. The senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways. Kalaunan, nagkasundo ang BICAM na payagan ng pagharap ni Dizon. Nilinaw ni Dizon na walang proyektong tinanggal sa DPWH na ibabalik at walang presyo na ibinaba na basta na lang dadagdagan. Ang hinihingi po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately, ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Hindi po talaga nating pwedeng ibaba na lang ng basta-basta across the board. Paliwanag niya, sa pagkatapyas ng DPWH budget sa Senado, 2 ang pwedeng mangyari. Magkulang ang pondo sa ilang proyekto o kaya'y sumobra naman ang mabawas sa iba. Iba-iba pa rin daw ang presyo ng materyales sa iba't ibang lugar. Kaya kakailanganin daw na isa-isang busisiin ng mga ito. Hindi pa rin nakaligtas ang DPWH sa panggigisa ng mga mambabatas. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Matapos malagay sa hot seat ng BICAM si Dizon, mahigit 2 oras na tigil ang deliberasyon.
Nag-usap-usap muna ang mga mambabatas at pagbalik nila, tinapos na ang ikalawang araw ng BICAM. Hindi pa naaaprubahan ang budget ng DPWH. Kailangan pag-usapan pa namin lahat. Kaya sinuspend muna namin yung session. Yung mga ganitong bagay hindi mo pwedeng madaliin eh. Hindi porket kailangan may deadline, tapusin natin. Isasalang ulit ang budget ng DPWH sa BICAM ngayong araw. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Alam mo, Vince Dizon, tanga talaga, no? Ay, sabi niya doon na hindi daw basta-basta magbabawas. Tama ka dyan, sir. Hindi talaga basta-basta kayo magbabawas. Kasi pag nagbawas kayo dyan ng bigla-bigla, wala na kayong makurakot. Wala na kayong magagamit para i-demolish ang pamilyang Duterte, si Vice President Inday Sara. Wala kayong gagamiting panggastos. Kagaya ito. Paano nyo babayaran itong si, Madriaga? Ang gastos ninyo kay Dilima, bulilyaso kayo sa BICAM eh. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nanluluko. Anak ng kagong, talagang mahirapan kayo. Ito, bote, merong talagang nag-live, no? Yung BICAM, natuloy. So, bulilyaso sila dito, hindi makakalusot. Yung kagustuhan nila, gaya ng ginawa nila, ng mga kapanahunan, na na ginamit nila talaga yung pera, BICAM, insertion na bilyon-bilyon. Alam niyo po ba kung ilang bilyon ang insertion ngayon na gusto nilang ipaglaban dyan sa DPWH? Kasi nga, oo nga naman, ang sabi nyo, etika, akala nyo magbabawas ng presyo sa DPWH. Pero bakit ngayon lumalabas, hindi kayo nagbabawas? Kasi nga, ano ang reason dito? Unang-una, papalapit eleksyon. Pangalawa, pambayad sa mga pulboronic na mga vlogger ni Bangag na bilyon-bilyon din ang pundo. Pangatlo, ano po ang pangtustos nila dito sa mga kaliwang grupo? Nakaliwat ka ng rally, diversionary tactics, at pinapalabas pa nang may kasalanan sa lahat ng pangungurakot sa kaban ng bayan mga Duterte. Ano ho yung panlaban nila ipa-counter sa Iglesia ni Cristo na pag nag-rally, talagang milyon ang darating? Ano ang panlaban nila sa aming mga DDS political vlogger? Talagang anli ang pagtatanggol sa mga Duterte at pagkikriticize sa gobyernong Marcos. Kaya nag-iisip sila dyan. At tingnan mo pag hindi sila magkaroon ng insertion, paano na lang yung mga kongresista, no? Yung mga kongresista na gusto nilang busalan. Tumahimik kayo, huwag kayong kumanta. O ito sa'yo. Ay putang ina. Tibag sila dyan. Kaya pipilitin nila yan eh. Ito, pakinggan natin muna si Ma'am Rowena Guanzon kung ilang bilyon ba. Tingnan lang. Tingnan lang Secretary Dizon ng DPWH, nag-press con ka na binaba mo ng 95 billion ng NEP o budget na sinamitin ng DPWH sa House. Sa BICAM, binalik nyo rin eh. O hindi ka ba mapapress con na inakyat mo na naman ang budget ng DPWH? Tigilan nyo na yan mga senador, tigilan nyo na yan mga congressman, yung pag-insertion buti na lang nag-resign yan si Momo dyan sa BICAM nyo. Kung hindi yan nag-resign, makikita niya sa akin. Binawasan nilang NEP sa DPWH ng 95 billion, inakyat na naman sa BICAM? Ano ba yan, Secretary Dizon? What do you take us for? Fools? O mag-press con ka rin na inakyat mo. Inakyat nila uli. Inakyat talaga uli nila. Binalik talaga yung maliwanag dyan. I think mga almost 100 billion din yung dinagdag nila. Ito yung bulilyaso eh. Pero hindi nagustuhan ni Erwin Tulfo yung
pag imbita kay Vince Dizon, kasi bakit daw si Vince Dizon inimbita dyan eh. Akala daw ni Tolpo, bycam. Kasi nga, ang puntarya natin dyan, kailangan malaman natin kung ano ba ang plano talaga ng gobyernong Marcos. Seryoso ba ho sila na tanggalin yung mga insertion? Seryoso ba ho sila sa paglaban sa korupsyon sa ating bayan? Hindi nga seryoso. Ang seryoso nila ngayon na ginagawa, pabagsakin ang mga Duterte. Paano pabagsakin ang mga Duterte pag hindi sila mangungurakot? Dahil ang pundo po na gagamitin nila para pabagsakin ang mga Duterte ay anak ng kamote ay galing dyan sa DPWH. Yan ho ang totoo dyan. Ngayon, ano ang magiging resulta sa budget ng DPWH? Isa lang ang makikita ko dyan. Kung ako, senador, mga kongresista, kung kayo dyan sa miyembro ng BICAM ay wala po kayong planong mangurakot, ay puta, isero ninyo ang budget ng DPWH. Isero nyo na lang. Hanggat hindi makulong si Martin Romualdez at hindi makulong yung mga buhaya sa Kongreso. Yan ang dapat gawin ho ninyo kasi kawawa ng taong bayan eh. Lumulubog sa baha, namamatay dahil sa baha. Lahat ng pamumuhay nawasak dahil sa baha. Pero ito, malaman-laman mo. Si Vince Dizon supply pa rin. Bistado. Dito sa mga planong pangungurakot sa kaban ng bayan. Kasi ganito. Alam mo, Vince Dizon, kahit ipilit mo ng ipilit si BBM na yan ang gusto niya, tanggalin daw yung korupsyon, hindi yan ang nakikita namin. Walang ganyan na nakikita ang taong bayan. Ang nakikita namin ngayon, diversionary tactics. Pagtatakip sa katotohanan. At pangungurakot pa rin sa kaban ng bayan. Ito yung nakikita namin ngayon. Papayagan ba ng Pilipino ito? Papayagan ba ng mga matitinong mambabatas ito? Sana wag naman ho. Okay, natuwa tayo dyan kasi nga, yung budget ng DPWH na tingga. Hindi aprobado pa sa BICAM. So ngayon, ano ang nagiging papel ni Bungit dito, Sandro Marcos, para maipilit nila yung kagustuhan nila na ganun pa rin ang sistema sa DPWH, hindi pa rin mababago. Kasi nga, pag nabago ho ito, wala kaming pambayad kay Dilima. Wala kaming pambayad sa mga kaliwa. Wala kaming pambayad kay Tabingi. Si Percy Tabi. Wala kaming pambayad kay Silong Magno. Wala kaming pambayad dun sa paring Polborunik. Wala kaming pambayad dun sa mga Ensaymada Bulagers. Putang ina, di iyak kayo ngayon. Gamitin nyo na lang yung Taliano Gold. Putang inang panluloko nyo, sobra-sobra, no? Anyway, ang bottom line nito, 2028 pa rin ang pinag-uusapan, presidential election. Takot na sila. Takot na sila pagbabalik ng mga Duterte sa palasyo. Takot na sila na makulong habang buhay itong si Nguyen kasama mga Remolya. Takot na sila na mahatulan ng taong bayan si Tambaluslos. Baki. Sandro Marcos. Putangin na, there will be a day of reckoning talaga, maniwala kayo. Kaya yung Madriaga ninyo, lolo nyo. Hanggang dyan lang yan. Black propaganda, demolition job sa social media, pero hindi uubra. At magbumirang muli, kagaya po ng nangyayari sa ginawa ho ninyo sa impeachment labang kay Inday Sara, na sinasabi ninyo kurakot si Inday Sara. Hindi nga kurakot si Inday. Ang kurakot mga Marcoses, walang history sa mga Duterte na mga kurakot.
Di ba, nagbumirang sa inyo. Sabi ni Kong Erisin, nagbumirang talaga sa kanila. Yung ginagawa nila ka Vice President Inday Sara, naglima sila ng kaban ng bayan para mapabagsak. Putang ina, nagbumirang. Sana galit ang taong bayan ngayon? Hindi naman kay Inday Sara. Galit na galit ang taong bayan sa gobyernong Marcos, sa mga Marcoses, sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.